Magandang araw mga kabayan, mga ka-OFW dito sa bansang Saudi Arabia at sa buong mundo. Maligayang pagbabalik sa aking channel NinsaM.tv. Nawa ay nasa mabuti kang kalagayan. Sa araw na ito, araw ng Martes, April 7, 2020 ay meron na naman tayong panibagong update dito sa bansang Saudi Arabia. Meron na naman pong pagbabagong ginawa ang pamahalaan ng Saudi Arabia dito sa Kingdom dahil nga patuloy pa rin ang paglaganap o pagtaas ng bilang ng mga nahahawa o nagkakaroon ng COVID-19 or novel coronavirus dito sa Kingdom of Saudi Arabia. At ang pag-uusapan natin sa ngayong araw ay tungkol sa mga panibagong naidagdag sa kaso dito sa bansang Saudi Arabia. Dahil nga kagabi lamang kaparehas na araw ay meron na namang panibagong naidagdag ng mga kaso dito sa bansang Saudi Arabia. At kagabi rin ay nagkaroon ng announcement patungkol sa pagbabago sa curfew sa Saudi Arabia dahil marami na namang mga regions or cities ang nagkaroon ng 24-hour na curfew. At alamin natin maya-maya ang detalye tungkol sa curfew na yan. Sa ngayon ay alamin muna natin ang detalye ng panibagong naidagdag dito sa bansang Saudi Arabia. Dahil nga ayon sa announcement ng Ministry of Health na inalathala ng Saudi Bus, isang mapagkakatiwalaang news agency dito sa Saudi Arabia, ay meron ng panibagong 82 na kaso ang naitala o naidagdag dito sa Kingdom na nagtototal sa 2,605 na nagtest positive sa COVID-19 or novel coronavirus. At ang magandang balita ay patuloy pa rin nadadagdagan ang mga nakarecover sa COVID-19 na ito. Meron ng 551 na katao ang gumaling sa virus na ito. At ang nakakalungkot ay meron na tayong 38 na naitala na nasawi dahil sa virus na ito dito sa Kingdom of Saudi Arabia. At ang active cases natin sa ngayong araw na ito ay 2016. At alamin nga natin ang detalye kung saan bang mga rehiyon or cities ang mga panibagong naidagdag sa bilang ng nagtest positive sa coronavirus. Ang majority nga sa kanila ay galing sa Riyadh na merong 24 cases, 19 cases sa Makkah, 10 sa Jeddah, 5 sa Qatif, sa Abha ay 4, sa Sharura ay 4 din, sa Daharan ay 3, sa Najran ay 3 din. Tigda 2 sa Kamis Musahait, Buraida at Jubail. At tig-isa naman sa Taif, Tabuk, Jizan at Al-Ula. Na nagtototal nga po sa 82 na panibagong naidagdag sa bilang ng mga nagtest positive sa COVID-19 or novel coronavirus. Ang bilang dito sa Saudi Arabia ay pataas pa rin ng pataas dahil nga mabilis talaga makahawa ang novel coronavirus or COVID-19. Sa pamamagitan ng pag-ubo o pagbahing ng tao na may virus ay maaari kang mahawa sa kanila o di naman kaya kung nahawakan mo ang mga surfaces o mga bagay na hinawakan ng mga tao na mayroong coronavirus ay madali ka ring mahawa dito. Kaya naman patuloy pa rin sinasagawa ng Saudi government ang kanilang mga preventive measures para hindi na lumala pa o para mapigil ang pagdami ng novel coronavirus dito sa bansa. At isa nga diyang kabayan ay ang pagtatalaga ng curfew sa buong Saudi Arabia. Kung naaalala ninyo, ang pinakaunang curfew na isinagawa dito sa Saudi Arabia ay mula 7 PM hanggang 6 in the morning. At meron nga pong mga pagbabago sa iba't ibang regions at districts or cities dito sa Saudi Arabia. Nagkaroon ng 3 PM hanggang 6 AM at ang iba nga ay naging 24 hours na. Ang mga naunang nag 24-hour curfew ay ang Madina at Makkah at sumunod na nga dyan ay ang ilang distrito sa Saudi Arabia na in-announce nung isang araw at kahapon lamang ay nagbigay ng panibagong anunsyo ang pamahalaan ng Saudi Arabia na nagkaroon na ng pagbabago sa curfew sa iba't ibang bahagi ng Saudi Arabia. Kasama na dito ang Riyadh, ang Tabuk, ang Damam, ang Daharan, ang Hufuf, ang Jeddah, ang Taif, Qatif, at Kubar. Meron nga akong panibagong siyam na cities at provinces ang isinama sa 24/7 o 24-hour curfew dito sa Saudi Arabia. Kung maalala nyo nung isang araw ang Jeddah, Saudi Arabia ay meron lamang 24-hour curfew sa 6 na distrito ay ngayon ay buong Jeddah, Saudi Arabia na ho ang meron 24-hour na curfew. At uulitin ko ang mga city o mga provinces na kasama sa panibagong 24-hour na curfew ay ang Riyadh, ang Tabuk, ang Damam, ang Daharan, ang Hufuf, Jeddah, Taif, Qatif, at Kubar. Kung maalala rin ninyo mga kabayan, nung kauna-unahang nag-impose ang pamahalaan ng Saudi Arabia ng kanilang curfew ay merong mga exclusions or merong mga exceptions. Hindi po nagbabago ang mga exempted sa curfew na ito. Andiyan pa rin ang mga healthcare practitioners natin, hindi pa rin sila kasama sa curfew. Ang mga police officers, ang nasa military, ang nasa media, ang nasa food industry, yan nga ang ilan sa mga vital sectors dito sa Saudi Arabia, mapa-private man yan o mapa-public sectors. Kabayan, bagamat ito ay 24 hours or 24/7, hindi ibig sabihin ay bawal ka na hong lumabas ng iyong bahay. Meron pa rin hong palugit na ibinigay ang pamahalaan ng Saudi Arabia na kung saan sa oras ng alas 6 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ay maaari kayong lumabas para bumili ng inyong pangailangan o para gawin ang mga importanteng bagay kagaya ng pagbili ng mga pagkain, ng gamot o papunta sa ospital.
At yan po ay from 6 AM hanggang 3 PM. At patungkol naman sa transportation sa mga cities or provinces na under ng 24/7 or 24-hour curfew ay sinabi na isang pasahero lamang ang pwede sa kotse at isang driver. So bali 2 tao lang ang pwedeng magbiyahe sa loob ng kotse. Inuulit ko, isang driver at isang pasahero. Hindi na ho pwede magsabay-sabay ang 4 na pasahero o 5 sa loob ng isang sasakyan. At sa mga lugar na inilagay sa 24-hour curfew ay hindi pinapayagang magbukas ang mga commercial establishments na hindi naman necessary o hindi naman vital sa krisis na ito. Ang pinapayagan lamang na mag-operate o magbukas ng mga commercial establishments ay ang health facilities, ang pharmacies, ang mga tindahan ng pagkain, gas stations, gas stores, banking services kagaya ng ATM, maintenance and operation works, plumbing technician, electrical and air conditioning, water delivery, and sanitation tanks. Ilan po yan sa mga commercial establishments or commercial industries na kailangan sa krisis na ito. Kaya naman pinapahintulutan silang mag-operate kahit na 24-hour ang curfew sa mga cities or provinces na nabanggit. At isa sa mga importante nating tandaan, sa allowable time na 6 AM hanggang 3 PM, pinapayagang lumabas ang sinuman para gawin ang mga importanteng bagay gaya ng pamimili ng pagkain o pagpunta sa ospital. Ang pinapayagan lamang ay ang mga nasa adult age group. Mahigpit po nilang pinagbabawal na lumabas ang mga kabataan sa panahon na ito dahil nga isa sa mga factor kung bakit madaling mahawa ang tao dahil sa edad. Dahil ang mga bata ay at risk at madaling mahawaan ng mga sakit o ng viruses o bakterya. Kaya naman pinagbabawalan silang lumabas sa panahon na ito. At ayan lamang po ang update natin para sa araw na ito. Maraming pagbabago nga ang nangyayari dito sa bansang Saudi Arabia. Isa na nga dyan ay ang pagpapalaganap o ang pagtatakda ng panibagong curfew na kung saan ito ay 24 hours na. Kaya naman mga kabayan, matuto na lang tayong sumunod sa kanilang mga patakaran dito sa Saudi Arabia dahil ito na rin ay para sa kapakanan ng karamihan at para na rin sa kaligtasan ng bawat mamamayan dito sa Saudi Arabia. At kung ikaw man ay lalabag sa kanilang patakaran, kabayan, ay napakalaki ho ng kanilang penalty. Kung ikaw ay mahuhuli, at ikaw ho ay magkakaroon ng penalty na 10,000 riyals. Ganun ho kalaki ang penalty nila. So sumunod na lang po tayo mga kabayan kung ayaw nating magbayad ng ganung kalaking halaga. At yan nga ang update natin para sa ngayong araw na ito, April 7, 2020. Nawa ay nabigyan ko na naman kayo ng makabuluhang impormasyon dito sa bansang Saudi Arabia. At kung gusto mong manatiling updated sa mga kaganapan dito sa Saudi Arabia at manatiling updated sa mga bagong videos natin, i-click ang subscribe button dyan sa baba o mag-comment ka dyan sa baba kung meron kang katanungan. Susubukan ko yung sagutin within 24 hours. Maraming salamat po muli. NINSM.TV nagpapaalam.